Hi mga kapards! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakadakilang warship ng ika-20 siglo. Pero kung bago ka lang sa akin channel ay subscribe mo na para ma-update ka sa aking ina-upload na video. Ako ay nag-upload ng isa o 2 video kada linggo. Let's go kapards! Number 10, HMS Dreadnought ng United Kingdom. Sa pamamagitan ng HMS Dreadnought na ang bagong panahon ng lahat ng malalaking baril ay dinadala, hindi tulad ng mga pandigma bago ang Dreadnought. Meron lamang itong 12 pulgada na kanyon na suportado ng tol ng paghahanap ng electronic range. Ang Dreadnought ay ganap na naka-encode sa bakal para sa mga layuning pagtatanggol. Hindi tulad ng maraming mga pandidigma sa listahang ito, si Dreadnought ay walang pambihirang talaan ng serbisyo. Ito lang ang tanging barkong pang ibabaw na lumubog sa isang submarino. Ito ay para sa kadahilanang ito ay natatandaan pa rin ng Dreadnought ay para sa makabuluhang paglilipat ng pamantayan ng digmaang pandigma sa halip ng mga tagumpay sa labanan. Number 9, USS Nimitz CBN-68 ng Estados Unidos. Ang klase ng pandigma ng Nimitz ay binubuo ng 10 sasakyan panghimpapawid sa ilalim ng Navy ng Estados Unidos. Ang Nimitz ay may haba na 1,092 talampakan o 333 metro at 100,000. Mahaba ang pag-displayment ng tono kapag na-load. Ang mga barkong pandigma na ito ay may kakayang umanda ng higit sa 20 taon na walang refoiling. Mayroon silang isang habang buhay na 50 taon. Ang barko ay umaasa sa 6,012 na mga miyembro ng crew kabilang air wing. Ang USS Nimitz CBN-68 ay nakibahagi sa maraming mahalaga at mapanganib na mga operasyon sa buong mundo kabilang ang Gulf War, Operation Eagle Claw sa Iraq at pinakahuli sa Afghanistan at Iraq. Number 8, HMS Ark Royal 91 ng United Kingdom. Ang HMS Ark Royal 91 ay nilungsod noong Abril 13, 1937 at inatasan noong December 16, 1938. Makalipas ang isang taon, ipinadala siya sa Timog Atlantiko upang matulungan ang iba pang pakikipaglaban sa paghahanap para sa digmaan ng Aleman, si Admiral Graf G. Ito ay mga eroplano ng HMS Ark Royal Torpedo na tumama sa Aleman, ang Bismarck, kaya pinahihintulutan ang ibang mga sasakyang pandigma ng Britanya na magsara at sa huli ay mainit sa Bismarck. Ang Ark Royal ay napakaaktibo sa mga tubig sa Mediterranean. Sa panahon ng pagsalakay ng British Naval sa mga tubig na kontrolado ng Italia, sinaktan ng Ark Royal ang port ng Genoa. Regular na dinala ng sasakyang panghimpapawid sa kinubkob na base sa Malta, pati na rin ang sumaklaw sa mga konvoy ng Malta. Ang pagtatapos ng Ark Royal ay dumating noong Nobyembre 1941 nang pumutok ang Aleman ng dagat na U-81 ng 4 na mga torpedo na tumama at bumagsak sa kanya. Number 7, Bismarck. Noong 1941, ang napakalaking Bismarck na kilala bilang pinakahabol na barko sa kasaysayan ay kumuha ng ilang mga hit mula sa British Navy. Ang kaganapan na ito sa wakas ay nahulog ang barko. Hanggang sa 1989, ang barko ay nasa ilalim ng dagat matapos na matagpuan ito ni Robert Ballard, ang parehong taong natagpuan ng Titanic. Ang Bismarck ay ang pinakamay kakayahang pandigma sa Atlantiko sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang barko ay madaling nalubog. Ang HMS Hood na may isang sulong paikot mula sa kanyang pangunahing baterya. Ang Bismarck ay isa sa pinakahuling barko sa mundo. Ito ang susi sa diskarte ni Hitler na hadlangan ang Britanya. Ang labanan na sumalpak sa Bismarck ay isa sa mga panguli sa labanan sa dagat noong World War II. Ang nanalo sa labanan ay ang British. Number 6, USS Enterprise ng Estados Unidos. Ang USS Enterprise ay ang kauna-unahan na sasakyang panghimpapawid na inulungsad noong 1960 sa Newport News, Virginia. Ang dating pangalan ng carrier ay ang CBN-65. Ang bigi ay ang palayo ng daluyan na kung saan ay pinalakas lamang ng 8 nuklear na reaktor. Para sa kadahilanang ito, ang Enterprise ay maraming puwang para sa mga armas at sasakyang panghimpapawid. Ang barko ay umaasa sa 500-700 crew. Ang USS Enterprise ay kayang magdala ng 70 hanggang 90 na sasakyang panghimpapawid.
Ang sasakyang dagat ay may sukat na 1,120 talampakan, ang haba naman ay 1,250 talampakan na malawak na lugar ng paglipad, pati na rin ang isang napakalaking pag-aalis ng 73,970 tonelada. Sa mga araw na ito, maaaring isalansa ng Enterprise ang 2 NATO Sea Sparrow, 2 Planax, isang sistema na malapit sa weapon o isang CIWS, 2 ARAM at mount at mga launcher. Ito ay isa sa pinakamalakas hanggang sa pagdokumisyon neto noong 2012. Number 5, German Battleship Tirpitz. Ang huling pandigma ng Aleman na Kriegsmarine, si Tirpitz ay nakakita ng isang seremonyang paglulunsad noong 1939. Matapos ipadala ang pakikipaglaban sa Norway, naisip ng mga Aleman na ito ay mas lagtas at madiskating nakaposisyon ang pagkakaroon ng sasakyang dagat sa Norway. Gayunpaman, nagresulta ito sa bawat convoy na gumagamit ng ruta na iyon ay mabigat na isinasama ng mga mabigat na labanan. Ang pinakadakilang tagumpay ng Tirpitz ay dumating nang hindi siya nagpapaputok kahit isang sulong sa salbo noong 1942 laban sa convoy PQ-17. Ang mga magkakatulad na daluyan na napupunta sa Murmansk ay mabilis na napansin. Ang mga escort ship ay nagtungo upang salakayin ang convoy. Ang buhay ng Tirpitz ay natapos noong Nobyembre 12, 1944 nang ang barko ay sumasailalim sa matinding pag-atake. Ang pag-atake ay napinsala ng husto ang barko na humantong sa paglubog nito sa bababang tubig ng Fjord. Number 4, Kagero ng Imperial Japan. Ang Kagero class destroyer ay isa sa mga pinakakahangang-hanga mga barkong padigma na binuo ng Imperial Japanese Navy. Ang disenyo ay mas nakataon sa paglikha ng isa sa mga pinakamahusay na bentahe sa barko. Ang hangarin ng Hapon ay makabuo ng mga barkong pandigma na maaaring lumubog sa kanilang mga kaaway, pumatay ng mga barkong pandigma at mga cruiser. Ang 6 na pulgadang baril sa twin turrets ay angkop sa Kagero sa oras na yun. 18 mga barko ng Kagero ay madaling malalampasan ang lahat ng mga pandigma maliban sa mga mandarambong sa Pransya. Ang pinakam nakakamatay na 24 long lance torpedo, isang uri ng sandata nakikibahagi sa iba pang mga barkong pandigma ng Hapon. Ang oxygen-powered torpedo ay maaring maglakbay ng mga 14,000 yarda at maging sani ng mga malubhang pinsala kapag ang lupain sa kanilang target. Ang mga mandaragit na klase ng Kagero ay malakas na itinayo at nagdala ng mga malalakas na anti-submarino, pati na rin ang mga anti-sasakyang panghimpapawid na armilet. Para sa kanilang oras sa panahon ng 1940s, sila ang pinapatay sa negosyo. Sa kabila ng kanilang pagiging kamangamangha, isang daluyan lamang mula sa klase ng Kagero ang nakaligtas sa gera. Number 3, Japanese Battleship Yamato. Ang Yamato ay isa sa pinakakahanghangang likansining sa kasaysayan. Sa gayon, isinilang ang pinakamaayos na armas. Ang napakalaking 18 pulgada na baril ni Yamato ay madaling magtapo ng 3,200 lb missile sa 25 nautical miles. Sa air armor ay higit sa 2 talampakan. Inuna ng mga nagdisenyo ng Yamato ang offensive and defensive power sa bilis. Ang dreadnought ng barko ay may kakayahang magnakaw sa 27 knots at para sa isang sisidlan ng kanyang laki, iyon ay hindi masama. Gayunpaman, iyon ay mas mabagal pa kaysa sa karamihan sa kanyang mga kontemporaryo. Maaaring maibeach ng Yamato ang sarili sa mga maybayin. Sa gayon ay medyo hindi maiiwasang baril na pag-iampas ng baril hanggang sa matuyo ang bala o kumpletong pagkawasak. Ang bomba ng aerial ng US noong Abril 1945 ay sinira ang Yamato. Number 2, USS Pennsylvania BB-38. Ang dating barkong pandagat ng Estados Unidos ay opisyal na inatasan kay Kapitan H.B. Wilson noong 1916. Sa Pennsylvania din nagtagal. Ang barko ay naging punong barko ng US Navy sa Atlantic Fleet sa ilalim ni Admiral Henry Mayo. Ang USS Pennsylvania ay nasa Yorktown, Virginia nang pasukin ng Estados Unidos ang World War I at nanatili ito sa Estados Unidos dahil sa mataas na pagkonsumo ng langis ng gasolina na humantong sa mga barkong nag-aalab ng carbon na maipadala sa United Kingdom. Nang magsimula sa lakayin ang mga sasakyang panghimpapawid ng Hapon sa Pearl Harbor noong 1941, ang barko ay unang pumutok kaya pinigilan ang mga Japanese bombers na umagaw sa kasyon ng dry dock.
Maaaring pigilan ng USS Pennsylvania ang 31,400 tonong pamantayan at maaaring humawak ng hanggang sa 950 na tauhan. Ang pandigma ay nagkaroon din ng bilis sa 21 knots na may power output na 35,000. Number 1, Kirov-class battle cruiser. Ang Kirk-class battle cruiser ay isang Russian Navy ship na itinuturing na pinakamalaki at pinakanakakamatay na armadong panglaban. Sa ibabaw noong nakaraan, ito ay nasa serbisyo sa Soviet Navy. Ang sukat ng barkong pandigma na ito kasama ang armament neto ay naglalagay sa pagitan ng isang mabigat na cruiser at isang battleship. Ito ay dahil sa battle cruiser ng Kirov-class na ibinalik ng Estados Unidos ang serbisyo ng Iowa-class battleships. Nagsimulang tumakbo si Kirov noong 1980 kasama ang iba pang klase ng Kirov kasunod tuwing 4 na taon. Ang barko ay madali maglagay ng 28,000 ton kapag na-load at lubos na umaas sa isang pares ng turbine na may lakas na langis pati na rin ang pares ng mga nuclear na reaktor na pinagsama ang nagpalabas ng 140,000. Sa kombinasyon na ito, ang Kirov ay maaaring mag-sprint sa higit sa 30 knots para sa higit sa 1,100 milya. Ang barko ay maaaring mapanatili ang tungkol sa 20 knots kapag tumakbo lamang sa lakas ng nuklear. Sa paligid ng 700 na mga mandaragat ang nagpapatakbo ng napakalaking labanan. At ito ay Bristol na may mga rocket pati na rin ang isang bumabagsak na vertikal na sistema ng paglulunsad ang naglalaman ng daan-daang mga missile. At yan ko natatapusin ang ating video. I'm your JL Amazing Stories. See you in my next video. Goodbye.